Isa ang Build, Build, Build program sa ipinagmamalaki ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinasabing magdadala sa Pilipinas sa tinatawag na Golden Age of Infrastructure. Pero pagpasok ng COVID-19 pandemic sa bansa, bahagyang naantala ang pagsasagawa ng mga proyekto. Ano na nga ba ang narating ng mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno? Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, muling naranasan ng Pilipinas ang infrastructure boom na hindi nakita ng matagal na panahon simula ng rehimeng Marcos. I, Rodrigo Roa Duterte. Matapos manumpa si Pangulong Duterte noong Hunyo at 30 taong 2016, bilang ikalabing-anim na presidente ng Republika ng Pilipinas, nais ng Pangulo na maging Golden Age of Infrastructure ang kanyang administrasyon. Isa ang BBB sa mga komprehensibong programa ng administrasyon na nagbibigay prioridad sa pagtatayo ng mga bagong infrastruktura sa bansa. Tinatayang abot sa 8.4 trilyong piso ang budget mula 2017 hanggang 2022. Layunin ng BBB na mapalakas ang ekonomiya ng bansa kasabay ng paglikha ng trabaho at maiyahon sa kahirapan ng mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build ay ang transportation-related projects tulad ng mga daan, kalye, tulay, paliparan, tren at pantalan na may layong makababawas ng pagsisikip ng daloy ng trapiko, particular na sa Metro Manila. Ang isang bagay na napangako ng ating Pangulo noong eleksyon. Ang sabi niya, bigyan natin ng solusyon yung problema ng ating mga kababayan. Problema, kulang sa trabaho. Problema, mataas na presyo. Problema, transportasyon at trafiko. Nakita ho natin yung gagawing kalsada at tulay. Kasama rin dito ang non-transportation-related projects gaya ng hydroelectric dams, linya para sa kuryente, drainage system, silid-aralan at iba pa. Sa huling datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong Mayo 2020, nakumpleto ng konstruksyon ng 137,098 classrooms, 23,657 km of roads, 4,959 km of bridges, 8,941 flood mitigation structures, and drainage system projects. Bago manungkulan si Pangulong Duterte, tinawag na worst airport in the world ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay dahil sa sandamakmak na reklamo mula sa publiko sa operasyon ng NAIA. Ilan sa mga ito ay ang isyu ng laglag bala o tanim bala modus operandi, napakahabang pila na umaabot ng hanggang sa labas ng terminal, problema sa magnanakaw ng mga airport staff, dagdag pa mga bogus taxi drivers at ang air traffic congestion o pagsisikip sa NAIA bunga ng kakulangan ng runways at patuloy na pagdami ng mga eroplanong pumapasok at lumalabas sa paliparan. Subalit ang mga suliraning ito ay unti-unting nasolusyonan ng Administrasyong Duterte, particular na rito ang air traffic congestion o pagsisikip sa NAIA. Sa katunayan, batay sa 2018 survey ng London-based research firm na Skytrax, top 10 ang NAIA sa most improved airports sa buong mundo. Formerly tagged as one of the worst airports, the NAIA is now recognized as among the most improved airports in the world. Paano nga ba sinolusyonan ng gobyerno ang congestion sa main gateway ng Pilipinas? Noong Hunyo 7 taong 2018, pinasinayaan ang bagong world-class passenger terminal building ng Mactan Cebu International Airport na tinawag na World's Friendliest Resort Airport. Ang iba pang gateway na magde-decongest sa NAIA ay ang Sangli Airport na pinasinayaan naman noong February 15, 2020. Ito ay magsisilbi sa mga commercial cargo operation. Gagamitin din ito para sa general aviation at turboprop operations mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi.
Samantala kapag natapos na ang 633 billion pesos priority program na Luzon Spine Expressway Network na magkokonekta sa Bicol at La Union, mapapaikli na ang travel time na mula 20 oras ay magiging 9 na oras na lamang. 905 kilometers ang saklaw ng naturang high standard expressway sa Luzon. Nitong Hulyo 15, fully utilized na ang 89-kilometer Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX kung saan mula sa 3.5 oras ay magiging 1 oras na lamang ang travel time mula Tarlac City hanggang Rosario, La Union at makikinabang dito ang 20,000 pasahero kada araw. Ang 5.58-kilometer NLEX Harbor Link Segment 10 Elevated Expressway na nagkokonekta sa MacArthur Highway at C3 ay binuksan na noong nakaraang taon. Binuksan naman ang 2.6-kilometer C3 R10 Section Exit Ramp noong Hunyo 16, 2020. Dahil dito mababawasan ang travel time mula NLEX hanggang Radial Road 10 sa Navotas City at vice versa. Mula 1 oras ay magiging 10 minuto na lamang. Sa pamamagitan din nito, hindi na maaantala ang delivery of goods papunta at paalis sa pantalan ng Maynila. Samantala nitong May 2020, halos 5,000 mga tulay ang na-construct, napalawak, na-upgrade at sumailalim sa rehabilitasyon sa ilalim ng BBB program. Noong November 2018, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang groundbreaking ceremony sa Panguil Bay Bridge Project. Mula sa dating 1.5 oras na biyahe mula sa Lanao del Norte hanggang sa Misamis Occidental sa pamamagitan ng barge, magiging 7 minuto na lamang ang travel time nito. Kapag natapos na ang konstruksyon ng 3.7-kilometer Panguil Bay Bridge na magkokonekta sa bayan ng Tubod, Lanao del Norte at Tangob City, Misamis Occidental, ito na ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas na mas mahaba pa sa San Juanico Bridge. Nagkakahalaga ang proyekto ng 7.3 bilyong piso kung saan target itong matapos sa Nobyembre 2021. Dagdag pa rito, kasama rin sa nakalinyang proyekto ang Samal Island Davao City Connector Bridge na target maumpisahan sa Enero taong 2021 at ang Bataan Cavite Interlink Bridge na target makumpleto sa parehong taon. Sa Philippine Railway Network Program naman, palalawakin ng gobyerno ang rail network ng bansa sa 1,900 kilometers na operational railways mula sa 77 kilometers. Tinatayang nasa 4.5 milyong mga pasahero naman ang makikinabang dito. Sa ngayon, mayroong 6 na ongoing railway project. Isa sa ilalim sa rehabilitasyon at 8 ang itatayo. Ang Metro Manila Subway ang magiging kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas. Inumpisahan ang mobilization works nito noong Disyembre taong 2019. Isa ito sa nakikitang solusyon upang maresolba ang trapiko sa Metro Manila. Isa rin sa nakikitang solusyon sa matinding trapiko sa EDSA ay ang konstruksyon ng mga bagong tulay, katulad na lamang ng Bonifacio Global City Ortigas Center Road Link Project na mag-uugnay sa pagitan ng Lawton Avenue sa Makati City at Santa Monica Street sa Pasig City. Ang proyekto ay 80% tapos na at kapag 100% na itong kumpleto, magiging 12 minuto na lamang ang travel time mula Bonifacio Global City at Ortigas Central Business District. Habang ang iba pa mga tulay na target matapos sa susunod na taon ay ang Binondo Intramuros Bridge at Estrella Pantaleon Bridge. Ito naman ang naging tugon ng publiko sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, lalo na rito sa Metro Manila na sobrang sikip na daloy ng trapiko. Isa pa sa pinagmamalaking proyekto ng Administrasyong Duterte sa ilalim pa rin ng BBB ay ang world-class facilities ng New Clark City sa Capas, Tarlac. When the president saw the structures, talagang sabi niya, wow. Sabi niya, hindi ko ma-imagine na makakagawa tayo ng ganito. Another milestone leading towards the realization of that vision of the president to make Central Luzon, to make Clark
a major metropolis and economic hub of the country. Marso taong 2018 nang sinimula ng National Government Administrative Center ang pag-develop ng Phase 1A ng New Clark City na kinabibilangan ng sports complex. Ang pasilidad ang isa sa nagsilbing venue sa ginanap na 2019 Southeast Asian Games kung saan naging host ang Pilipinas. Nitong Mayo 2020 naman, nasa 8,941 flood mitigation structures and drainage system projects ang nakumpleto na ng pamahalaan. Ito naman ay bilang tugon sa mahigit kumulang 20 bagyong pumapasok sa Pilipinas kada taon na nagdudulot ng matinding pagbaha at nag-iwan ng pinsala sa mga infrastruktura ng bansa. Kaugnay nito sa ilalim ng Evacuation Center Development Program ng pamahalaan simula 2016 hanggang 2019, nasa 7.2 billion pesos na ang nailaan ng pamahalaan para sa konstruksyon ng 197 evacuation centers nationwide. Nitong June 2020, nasa 129 evacuation centers ang nakumpleto na ng pamahalaan habang 68 naman ang ongoing pa ang konstruksyon. Ang iba pang programa sa ilalim ng BBB program ay ang Digital Connectivity Program, Infrastructure and Technology Support to DepEd Learning Continuity Plan, Center and Residential Care Facility Project, Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS Program, Tourism Road Infrastructure Program, Agri-Infrastructure Support Program, Roads Leveraging Linkages for Industry and Trade Program, Infrastructure Support to Peace and Development, Inter-Regional, Inter-Provincial Connectivity Development Program, Commercial Port Projects at Road Transport Projects. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, nalampasan na ng bansa ang target na maabot ang infrastructure investment spending na mahigit 5% ng Gross Domestic Product or GDP. Base naman sa report ng Department of Finance, noong 2019, ang kita ng bansa ay nasa 16.1% ng GDP kung saan ito na ang pinakamagandang performance sa loob ng 22 taon. Dahil dito, ani DOF Secretary Sonny Dominguez, nag-provide ito ng matatag na pundasyon sa Build program. Sa kabila ng pagkaantala ng pagkakapasa ng budget para sa taong 2019, ay nakahabol at tumaas pa ang paggastos para sa infrastructure investments ng 5.4% ng GDP, doble sa karaniwang gastos sa nakalipas na 50 taon. In 2019, revenues were at 16.1% of GDP, our best performance in 22 years. This provided solid footing for our Build program. Despite the delay in the passing of the budget for 2019, we were able to catch up and accelerate our spending on infrastructure investments to 5.4% of GDP last year, double the average infrastructure spending to GDP for the past 50 years. Marso 16 taong 2020 nang inanunsyo ni Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine dahil sa banta ng COVID-19, kabilang ang construction sector sa pansamantalang nahinto ang operasyon. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April 12, 2020, coinciding with the entire end of the Holy Week. Dahil dito nagkaroon ng bahagyang pagkaantala sa mga proyekto ng Build program. Buwan ng Mayo nang inanunsyo ng palasyo na papayagan ng muling pagpapatuloy ng lahat ng big ticket projects sa ilalim ng BBB Infrastructure Program sa kabila ng patuloy na banta ng COVID-19. Dahil nakapagsimula kami ulit, hindi maging malaki ang delay natin. Halimbawa sa ibang projects, kahit na hindi sila nakapagtrabaho nung nagsimula yung ECQ, ngayon po dahil hindi masyadong matraffic, nakapag-double time sila sa trabaho 24/7. Kaya sa tingin ko naman sa ating mga big ticket projects, makakahabol pa rin kami sa deadline.
Gayunpaman sa kabila ng ilang buwan na suspensyon sa konstruksyon dahil sa community quarantine, tiwala pa rin ang economic managers ng pamahalaan na kakayanin ng bansa na maitawid ang proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program dahil anya sa malakas na pananalapi ng bansa at sa magandang performance nito pagdating sa debt management strategy. Kaya pahayag ni DPWH Secretary Mark Villar, hindi magiging malaki ang delay ng pagsasagawa ng infrastructure project kahit na hindi nakapagtrabaho noong nagsimula ang ECQ dahil nakapag-double time naman din anya sila sa trabaho 24/7 dahil hindi masyadong matraffic. Ma-meet ang big ticket project, mahabol ang deadline. We had managed to bring down our debt to GDP ratio to a historic low of 39.6%. Our revenues were robust after the passage of bold tax reform measures. Tuloy-tuloy po tayo, wala pong pagbabago doon sa ating mga deadlines. Committed po si Secretary Villar kay President Duterte. We will assure everyone that whatever we promise will be completed within the 2022 before the term of the President ends. All systems go na po ang Build, Build, Build program. I-deliver pa rin namin ang ating mga proyekto. Kami po ay handa para sa bagong normal. At yung mga deadlines na sinet namin, yun pa rin. At kami naman po ay ready na magtrabaho 24/7 para sa inyong lahat. Ang Department of Finance, Department of Budget and Management, National Economic Development Authority o NEDA, DPWH, DOTR at BCDA ay nagtulong-tulong sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas para tugunan ang pangangailangang pang-infrastruktura na lubos na nakatutulong sa pagunlad ng bansa. Ito ang aking SONA Special Report, Angel Pastor, SMNI News.